Kaya dapat yung abangan at huwag kayong aalis, classmates. Yes, at po mga classmates, ready na kayong makilala kung sino at next speaker. Laglag yung camera. Kaya naman, yung mga classmates natin dyan, alam kong excited na kayo dahil ngayon, mapag-uusapan natin itong topic na to Check mo nga. napakalibat ngayon sa araw na ito. Yes, especially sa mga classmates natin, communication students Yes. or yung students specifically na nagde-take ng mga Sabihin mo, ano? presentations sa film, sa radio, broadcasting, and stuff like that, classmate Martin. So, introduce mo na yung ating next speaker. Yes, dito tayo sa podium. Nalaglag mo. Check mo nga. He is a legendary figure whose impact on the voice acting industry has transcended generations. He has become a trailblazer in a world of AI voice technology, partnered up with global leaders like 11 Labs, Murph.ai, and Tumi2AI. He is a founder of Creative Voices Productions and the Creative AI Agency, and he leads the charge of integrating Filipino talent in evolving AI landscape, empowering the next generation of artists to blend their creativity and cutting-edge technology. Let us give a warm round of applause to Mr. Pachola Gonzalez. Hi. Hello. Great day. So before I start, I would like everyone to please stand up. Please stand up. Microphone, pakilakas na ng konti ang aking mic. Hello. Ayan, everyone, please stand up. Lahat. Now, I would like to request everyone, please find your partner. Ayan. Now, I would like you to look at your partner. Please do not look at me. Face your partner. Harapin mo ang partner mo. Now, listen to my voice. Huwag kayong titingin sa akin. I would like you to look at your partner. Tignan niyo yung partner niyo from head to toe. Dahan-dahan lang. Appreciate his or her beauty. Namnamin mo kagandahan at kagwapuhan ng katabi mo. Now, I would like you to hold the hand of your partner. Tignan mo siya sa kanyang mata. At sabihin mo sa kanya, alam mo, ang ganda-ganda mo. Alam mo ba, na napakaswerte mo. Dahil sa dinami-rami na maganda at gwapo rito. Ako pa ang nakatabi mo! Kaya magmula ngayon, ako na ang magiging bago mong best friend. Hug, hug, hug! Love, love, love! Okay, palakpakan nyo mga sarili nyo. Ayan. Sige, at dahil dyan, pwede na kayong umuwi at tapos na po ang aking talk. Do you feel great today? If you feel great, sabihin nyo, I feel great. Do you feel great today? I feel great. Very good. Handa na ba kayong ma-inspire? Handa na ba kayong ma-inform? At handa na ba kayong ma-empower? Okay. Bago ang lahat, ako lang ang luma. Great day, Adamson. Alam nyo, mahal na mahal ko ang Adamson. Alam nyo kung bakit? Lahat po ng school na pinuntahan ko, mahal ko. Oo, hindi. Lagi po ako nandito kasi nagtotalk din ako sa iba't ibang department, no? Pero this is the only time na magtotalk ako about AI. Wow. Sino ba ditong nag-AI na? Lahat na? But have you heard of the word, yung AI na 11 loves? Hindi. O sige, magkukwento ako mamaya. At gusto nyo ba sa huli, magbibigay ako ng 10,000 credits sa lahat ng nandito ngayon ng libre. Oo. Sige, i-share ko na lang sa dulo. Kaya pakinggan. Kasi I only have 30 minutes here. So, let's start na.
Okay? So, I'm the founder of Creative Voices Productions. So, hindi nyo na itatanong, kilala nyo po ang boses ko, pero hindi nyo ako kilala. Alam nyo kami mga voice talent, kahit kailan hindi kami malalaos. Tanong nyo kung bakit. Kasi hindi naman kami sumisikat, paano kami malalaos? Di ba? Wow. Di wow. So, ayan. Since 1996, ako ay nasa ABS-CBN na. Kasi nung bata ako, wala kaming TV. So, paano ako pumasok sa industriya ng voice acting? So, nung bata ako, wala kaming TV. So, the only means of entertainment na meron kami is radio drama. Sino pa ba nakakapakinig ng mga radio drama? Di ba nauso yan sa podcast ngayon, mga nagdadrama? Pero kami yung OG. Mga baguhan. At karamihan ngayon na naririnig ninyo, mga estudyante ko dati. Almost all of them. Okay? So, nung bata ako, nakikinig ako ng isang radio drama na nakakatakot. Ang title niya, Gabi ng Lagim. Gusto niyo ba marinig? Yeah! Gusto niyo makarinig ng live? Yeah! So since ano siya, radio drama, dapat hindi kayo nakatingin sa akin. So, dapat lahat nakapikit. O, sabihin mo kay best friend, pumikit ka. Pikit. Yuko. Taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi. Okay. Yuko. O, bilang kayo. 1, 2, 3. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha? Lolo Tasyo, ang sarap maglaro sa puno eh. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, Apo, huwag ka maglaro dyan. Yan tuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, may gumagalaw. Yung puno. Sino kayong dalawa? Anong ginagawa niyo dito? Lolo, yung puno na po. Ay, naku, Apo, tumakbo na tayo. Kakainin ko kayo. Ayan, kinain na sila. O, di ba? So, nung bata ako, sobrang tuwan-tuwa ako dun sa naririnig ko. Okay? So, hindi ko alam, yung napapakinggan ko, ginagaya ko. So, lumipas ang panahon. Ayan. Are you enjoying so far? Gusto niyo pa ba? Anyway, ayan. Bibilisan ko lang to ha, kasi marami pa tayong speaker. I usually speak for 2 to 3 hours. Ngayon, 30 minutes lang. Okay? So, I'm a dubber. I'm also an advertising voice talent. Marami akong commercial. Mamaya, gusto niyo ba sampulan ko kayo ng commercial? So, I'm also a speaker, dubbing director, and broadcaster. Ayan. So, ito yung mga works namin. I'm also the founder of Certified Voice Artist Program. I was featured in NHK World, in CNN, and many, many more. So, some of my works, I have done hundreds of, Sige nga, try nyo, sinong nag-google na lang dito? Try nyo nga, who is the best Filipino voice talent? Ang unang makabasa ng, may premyo sa akin. Who is the best Filipino voice talent? Bilis. Lumabas? Anong lumabas? Sino yon? Oo nga, sino nga yon? Ay, hindi. AI lang ako. Oo. Sino nanonood ng Hero TV before dito? Ayan. So, ako ang director ng Hero TV. So, Cinema One. Ayan, sobrang, I have done hundreds of anime. So, ayan yung mga kapanahonan namin. Gusto niyo manood? Panoorin natin to. May tubig ba tayo? Sa speaker? Nag-enjoy ba kayo? Parang kanina, sobrang bored yung mga tao eh. Mga kanina. Hindi sila nagre-react. Di rin po kasi nag-interactive yung mga Eh, kanina ngayon, okay.
Yung istorya umiikot sa isang batang lalaki na napakatalino, na napakaraming taong umiikot sa mundo niya. Napakahirap niyang gawin dahil napakaraming tao, napakaraming karakter, na halos lahat bida. Maraming challenges na nangyayari niya. Dahil sa pagtulungan nila, lahat yun nalalagpasan nila. So, it's more on teamwork. Ang pagbuboses kasi, hindi lang naman panggagaya ng boses niya. Kailangan maging ikaw yung... Hello. Magandang umaga po sa inyo. Hi, ako po si Johara Fernandez at ako po ang boses behind Setsuna, Kaide, Yuna, Motsu, Little Baby, Sakurako, at Kainatsu. Mahirap din kasi nakakala. Masaya po Tutok na tutok sila. Siya challenging. Kanina, iba yung reaction sa... Sumilip ako eh. Hi, ako po si Baki Matri at ako po ay magboboses kay Maki Sasaki, kay Kakizaki Miza, kay Akira Uchi, at kay Zazu Lee. Sa techniques ko, Okay, marami yan masyado. Sinong gustong maging dubber dito? Hindi yung totoo. Wow. Parang gusto kong magbigay ng 25,000 worth na scholarship. Oo. Parang natutuwa ako pag pinapalakpakan ako ng malakas. Yung sumisigaw talaga, yung gustong-gusto niya. Sige nga. Mamaya. At dahil dyan, kung sino yung magsasample dito, bibigyan ko ng scholarship. Mamaya. Tuloy natin to. Sinong nanonood ng Blippi? Sinong nanonood ng Pororo? Wow! Sinong nanonood ng Morphel? Ay, hindi nyo alam. Yung Murder Drones. Alam nyo? At yung, EB. Pero mas gusto ko yung, by the way, hindi ikaw na. Sinong mahilig sa mga video games dito? Alam nyo ba, karamihan ng video games sa Sega, ako ang nag-direct at nag-boses. Yan. Pinakamaganda yung Transformer. may budget ka. At ang pinakamalupit naming ginawa ngayon, na ngayon ay 500 million views na, ay walang iba kung hindi ang The Amazing Digital Circus. Sino nanonood nun? Di ba? Ako yung director niyan. So mababasa niyo yung pangalan. Nasa Netflix siya actually. Sino nanonood niyan sa Netflix? Nasa YouTube din. So panoorin natin to. When it was first played sa akin, and then they told me na you were chosen para dito. Ano sabi nila? Kaboses mo. Ay, ba't na ito? Sige lang. When it was first played sa akin, Mahina internet? and they told me na you were Dapat chosen meron para naka-line. dito. Ano sabi nila? Kaboses mo. Ano narinig ko? Welcome to the Amazing Digital Circus! Yeah, it kind of sounds like me. Ako si Kane, ako ang Remaster, at yung papakita ko sa inyo ang nakakaguna, nakamangha, at hindi ka ba ito ang panagalan magiging sa tunong buhay Ay, baby ninyo? ka. Si Kane, sobrang Love you, kaboses baby. niya yung English character. Pag pinanood mo yung English, Tagalog, akala mo isa lang yung nagboses. What do you think of... Anong tingin mo, Sex? Tama, ang pangit, ulit ka na ba eh? Lobat? Doya tayo nakita ko doon. Ano ba ang datalas? Huwag mo naman akong kumalman. Puno na pagmamahal ang pwede kong bigay. Si Janine, imagine yung 4 na karakter ang binasesa niya. Isa sa mga binasesa niya, yung bida, si Pomni. At siya rin ang kumanta nito, no? Hindi ko tatapusin. Sobrang kuha niya yung original na kanta ng The Amazing Digital Circus. And she is also known as the Golden Voice. So for Pomni, Wala tayong oras eh. Pero nasa YouTube channel ko yan. Puntahan niyo The Voice Master. Tsaka Tagadub TV. Ayan. So I also have a book
ako yung nagsulat ng gusto kong maging voice talent, Voice Acting 101, and also part of the art of voice acting. So bakit yan? Isa sa mga ginagawa ko mga K-drama. Sino mahilig sa mga K-drama? Sino mahilig manood ng mga Chinese, ano yan? 17 minutes? 17 minutes na lang ako. Ay. Okay lang yan. So yung mga Chinese movie na kami yung mga gumagawa niyan. Alam mo yung mga I met a billionaire, mga ganon. Oo, my son is a... Mga ganon, kami yung mga nagtatagalize at nagagawa niyan. So we also do events. So marami pang iba. So one of my biggest work, I'm also with Ani1 Philippines, the only anime channel sa Philippines ngayon. So one of my work is Kaiju number 8. Sino nanonood ng Kaiju? Wow! Hulaan nyo kung sino ako. Sino ako doon? Si Kaiju. Halatang hindi kayo nanonood. Sinong bida sa Kaiju? Ano daw? Hindi kayo nanonood. Si Goku. Laos na yun! Pang matanda yun, boy! Laos na yun, Goku. Ano na? Okay, si Kafka Hibino. Kilala nyo? O yan. Ito yan. Wow! Ang lakas pala nun! Ayos na. Teka bata. Pasensya ka na. Teka. Ito na. Aalis na ako. Huwag ka na umiyak. Pakiusap. Senpai, Ichigawa. Ikaw na muna bahala. Anong gagawin mo? Gusto ko lang. Manapak na malakas. Umalsa tayo! Isa. Dalawa. Yun. Alam nyo, sample ka na naman. Gusto kong manapak. So imagine ninyo, from this voice to different voices. Na ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo to? Because nothing beats voice acting talaga. No AI can, kumbaga, mas magagalingan ang tao pagdating sa emotional acting. At yun yung maganda. Siguro lahat mawawalan ng trabaho, pero kaming mga dubbing or voice acting, hindi voice over ha. Yung mga voice over, mamamatay yung trabaho nila. Yung mga paulit-ulit. Pero yung acting talaga hindi. But then again, meron akong kami yung nag-invento ng AI na umaarte. Paano yun? Papakita ko sa inyo. Forward na natin. So, how AI changed Filipino voice acting? The AI Voice Master. So, tingnan natin. Ito yung legacy ko in voice acting. 30 years in voice acting. More than actually 8,000 na yung na-train ko, hindi lang 3,000. So, the golden age of Filipino voice acting, yan yung mga radio drama. Na ngayon naman, nasa Spotify na, nasa YouTube. Di ba uso ngayon yung mga horror-horror na yung mga mga tamad, yung mga walang ginagawa. Sa mga 5 oras, nakikinig, yun lang ginagawa. Kaya yung mga malalakas yung, yung mga YouTube channel ngayon, yung mga horror. I do commercials. Yung pinakasikat ko siguro, bata pa kayo ito, pero hanggang ngayon, classic siya. Alam nyo ba yung Vivo hotdog? Alam niyo yung puppet doon? Boses ko yon, yung ganito. Bilang nga kayo, 1, 2, 3.
Pabe-bibo, bagong bibo, Oh, anong sikreto ng bagong bibo? tikman mo. O paano? Papit ako eh. Nya. Ayan. Alam nyo, yun nga eh. So we're talking about AI, Artificial Intelligence. Ako naman, ang tawag ko sa akin AI din. Authentic Innovator. Because, tandaan nyo, your generation, yung, ano ba kayo, mga Gen Z? Sinong Gen Z dito? Ba? Di ba? Sinong millennials? Yung phillennial. Feeling millennial, gano'n. Ako kasi, huwag niyo na itanong. Ayan. Enter Artificial Intelligence, the dawn of AI voices. So right now, kayo kasi, medyo sa school, ito aminin natin, sino dito pinagbabawal ang ChatGPT sa school? Taas ang kamay. Yun sabi, bawal daw ang ChatGPT kasi pandaraya yan. Sinong nagsasabi nun? Ano daw? Sino nagsabing bawal? Ba't ka na? Parang ano, Uy, pwedeng maging dabber yun ah. Tunog anime. Oo. Sige, magmula ngayon, lahat kayo, sasagot ng parang anime. Oo. Yamate man. Okay. Ito kasi, ang ginagawa ko, para lang mas malinaw sa inyo, I am the only Filipino na nag-AI voice sa buong Pilipinas na umaarte. At kung susubukan nyo yung, kung naririnig nyo, ang boses ko ang pinaka-familiar na boses ngayon. Napansin nyo ba? Meron ang nakakatawa lang at nakakatuwa minsan at nakakainis. Since ang boses ko ang pinaka ginagamit na Tagalog na AI, kung ano-ano na lang din yung mga ginagagamitan ng boses ko. Katulad nung eleksyon. Ibalik ang bobo sa Senado. Ayun, natalo. Nagulat na lang ako, boses ko yun. Because my voice is now available para gamitin ng kahit sino. So wala na akong control kung sinong gagamit ng boses ko, di ba? But the good thing is, the more nagririnig yung boses ko, the more akong nagmamahal bilang tunay na voice artist. Kasi 'di ba, parang mga singer 'yan, 'di ba? Hindi naman sisikat ang mga singer kung hindi natin naririnig yung kanta nila, tama? At because paborito natin yung kanta nila dahil naririnig natin, nagiging familiar, nanonood tayo ng concerts nila kahit mahal, tama? Yun yung idea noon. Parang artista na lagi napapanood sa TV at sa pelikula. Kasi kung hindi sila napapanood, laos na sila, tama? Siguro, sino nanonood ng mga Kaalam? Yung Kaalam PH, yung ang Pilipinas ay dating ganyan. So, yung boses ko yung laging nagagamit sa AI. So, isa sa mga ginagagamitan ng AI ngayon, yan, according to my Pucholos Road, Bridging Tradition and Technology. Because what I'm doing is, I'm bridging traditional to the new technology. Tama ba? Imagine niyo, nakakagawa ako ng content ngayon, kahit hindi ako ang gumagawa. So gusto ko mag-subscribe kayo sa channel ko, The Voice Master or yung Tagadab TV. So much content na karamihan doon AI, pero magaganda yung content. So nagsisimula tayo sa strategic partnership, collaboration globally to equip local talents. Kasi dito, I can give you a chance to become an AI voice. Paano ba yon? Kasi hindi siya basta-basta i-create ka lang ng AI, i-re-record mo lang. Kailangan mo ng napakagandang recording studio. Kasi syempre, kung ano yung input mo, yun yung output mo. Kumbaga, garbage in, garbage out. Good in, good out.
So yung data sets na sinasabi, yun yung maganda dapat. And did you know na at least 5 hours of recorded voice ang kailangan mo para magkaroon ng magandang boses ikaw sa 11 labs. Okay? So humanizing technology, infusing Filipino warmth into AI voices. Ako lang ang tanging voice talent ang natumanggap ng artificial intelligence since 2010. That means bago pa yung mga AI na yan, nasa AI industry na talaga ako. So yung mga lumang AI, kami ang gumagawa, pero hindi ko lang boses yan kasi hindi ko, yung mga narinig niya, pumunta sa kanto, narito na kami. Bakit ang pangit mo magsalita? Isa lang ang boses mo. Diba? Nagets nyo? Dati ganun. Kaya sabi lang, walang emosyon, walang puso, walang kaluluwa ang AI. Oo, noon yun. Hindi na ngayon. Okay? And last, adaptation, advocacy, evolve or get behind philosophy. Ito your generation ang pinakamaswerte at pinakamalas at the same time. Bakit? Ang swerte nyo kasi available na ngayon. Ang malas nyo kasi available na lahat ngayon. Kasi kung hindi available, mag-strive hard ka pa. Hindi ko po malabo po mata ko ang lead ng sulat. Ilang minutes? 5? 5 na lang. Ay, ang dami ko pa namang gagawin sana. Ang dami ko pa namang ipaparinig sa inyo. Ang dami ko pa namang, ikukwento. Okay na lang, 5 minutes lang eh. Tapusin ko na lang. Sige. Transforming the industry, new opportunities. We democratize access. Dati kasi ang AI, exclusive lang yan sa ilang tao. But AI is very expensive. Akala mo AI, libre, ChatGPT. Oo, libre yan, pero konti lang ang pwede nyo magamit. Tama? Kailangan nyo mag-plus or mag-subscribe sa mga premium para mas marami kayong magawa. Talent evolution, global reach, innovation of leaders. Yan. Sa ngayon, I'm also working with the government sa PIA, and also Radyo Pilipinas. Ako lang ang kauna-unahang radio show para sa AI, yung AI Talks na next week yung mag-start. Pangalawa, the only and the first AI reporter and broadcaster. Imagine niyo, pwede na pala yun. Paano kami mga masko? Magkakaroon pa ba kami ng trabaho? Depende kung paano mo gagamitin yung teknolohiya. Diba? It's a tool, hindi naman yung kalaban. Para rin yung microphone. Without the mic, ganito ang itsura. Naintindihan nyo ba? So kung wala yung mic, wala rin ako masasabi sa inyo, di ba? Sabi ko, kung wala yung mic, wala rin akong masasabi sa inyo. Kasi kahit may sinasabi ako, kung wala yung mic, ibig sabihin, may medium ka. So that is also part ng AI. Nagagamit natin to para maging advantage natin, hindi disadvantage. Okay? So challenges and ethical dilemmas. Deep fake, kaya ng problema, lalo na nung election, dami mga pandaraya. No? I mean, yung naggagaya ng mukha ng mga kung sino-sino na pinopromote si ganyan. Kahit ngayon, marami na loloko dyan yung matatanda na akala nila totoo, di ba? So, isa yan sa mga trabaho ko, mag-identify ng mga peke na mga video o mga fake news. Meron akong ginawa, si Kapitan Pedro, fake news patrol. Siya yung nag-identify kung fake yung news. Ayan, employment concern. Did you know that a lot of jobs will be gone by 2026 because of AI? Nakakatakot isipin na karamihan ng pinag-aaralan sa school ngayon, useless na kasi AI na. Totoo yan. Maraming school sa ibang bansa, magugulat kayo, nawawalan ng trabaho kasi AI na yung nagtuturo. Pero hindi pa rin kayang lampasan ng AI yung empathy at sympathy ng totoong tao. Ulit-ulitin ko, hindi kalaban ng AI, kundi isa siyang tool. Okay? Yan, educational gaps. Ito yung mga problema. Pag wala kang AI, lamang na lamang yung may AI sa walang AI, di ba? I-chat GPT mo lang yan, Mas marami ka nang alam kaysa dun sa wala. Yes or no? Yes. So, adaptation, training the AI-powered artists. Yan. AI Literacy Foundation, yan yung ginagawa ko ngayon. I have so many AI organization, AI Mastermind Network, may pera sa AI. Yung pera, hindi money lang ha. May
Marami ibig sabihin yan. Possibility, di ba? Empowerment, revenue, and advocacy. Yan yung meaning ng pera. Tool mindset development, advanced application. Isa sa mga tinuturo ko is mag-develop at gumamit ng mga tamang AI tools. Okay? So, since 2 minutes na lang, conclusion na tayo. Yeah, the future speaks in many Filipino voices. AI as empowerment, technology amplifies Filipino creative voices. Di ba? AI, ginagamit yan sa empowerment, which is yun yung ginagamit ko ngayon. Sa Global Frontier, Filipino Artistry Reaches International Audience. Alam nyo ba, I have a video that I can speak more than 30 languages. Okay? Just imagine, dati Tagalog lang kaya ko or English. Ngayon, I can speak different languages because of AI. And then, balanced approach, tradition and technology strengthen each other. Again, para kang si Iron Man, no? Si Iron Man, si Tony Stark, ako yon. Yung iron suit, yun yung computer. Si Jarvis, which is ang meaning niyan, just another rather very intelligent system, is the artificial intelligence. Okay? So, since tapos na po daw ang oras ko, ayan, sampulan ko lang sana eh. In a Living Lab studio today. Ito, last na to. Allows you to precisely control the delivery of a script spoken by an AI voice using your own voice as a guide. So you can change the pacing, the intonation, the emphasis of a given line simply by reading it out yourself and having the AI voice effectively mimic you. Let me show you what I mean. I have a Scottish Living Labs voice here called Finlay, and he's reading out his famous section from Arrow. Now, I think Finlay's delivery is a little bit boring. I think he rushes through this opening to be or not to be section and doesn't emphasize the words I would emphasize if I were reading it. 20 minutes lang daw po mag-speak yung next speaker. Pwede nyo daw po kunin yung kahit 15 minutes or 10 minutes. Okay lang. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. Now this is already good, but I want to change it. I want to take more time and have more space. Okay ba? Nag-enjoy kayo? Maganda ba yung dinidiscuss ko? Naintindihan ba nila? So far, sino yung pinaka-okay speaker? Outrageous. Kayo po, sir, tsaka si... So, to use Jackie? Ano yung kay Jackie? select this AI in journalism. direct. Ito kasi voice lang talaga. And then I can Galing yung mag-host. Congrats. Thank you so much. Nice meeting me. Nag-enjoy ka ba? Totoo ko? Ako, sobra, sir. So let's record right Lalo now. nag-iiba. Regarding sa ano, kaya sa mga deepfake. Oh. I will keep this out. Wala akong pake. Wala Wala man tayo magagawa dyan. Parang pag nanakaw lang yan. Parang sinabi mo, ano masabi niya sa magnanakaw? Wala akong pakialam. Kasi wala man tayo magagawa eh. Kung nanakawan ka, nanakawan ka. Gobyerno mo nga, nanakawan ka eh. Kabulin mo pa ba yung deepfake? Ayusin mo na lang buhay mo. Wala na pakialaman. Dapat, alam mo yung gagawin mo. Di ba? No, I am no actor. But I think that reading is slightly more engaging and just a little bit more dramatic than the first one that we heard. So I'm going to click generate, and we will hear Finley read this line out in the way that I just delivered it. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing, end them. So this is a really fun feature. It opens up so much creative potential for your voiceovers or for your audiobooks or Okay. whatever else you are using. So, this is what you call, parang speech-to-speech din siya. Pero, mas madali na ngayon kaysa sa text-to-speech. Di ba? Yung text-to-speech dati, susulat mo, tapos magbobose siya. Eto, pag may mali ka lang na delivery, inaayos niya na. So, ibig sabihin, talagang malaki ang problema ng maraming voice talent sa ganitong technology. Pero kami, since ako ang nasa AI, mas gusto namin ngayon na mas marami kami nagagawa. Since
nag-promise ako sa inyo na mayroon kayong libreng access sa 11 Labs, pwede nyo nang gamitin ang QR code na to. Lahat to libre. I'm giving you 10,000 credits each. Alright? Ay, pinapalakpakan yun. Libre. Ayan. So, gusto nyo bang i-try ngayon gamitin kung paano yan ginagamit? So, automatic naman yan. Mag-subscribe lang kayo, automatic na yan. So, meron kayong 10,000 credits. Ngayon, hanapin nyo yung boses ko, yung Pocholo Gonzales. Hanapin nyo sa Filipino. Then you can use it. Ang tanong, kung gusto nyo bang i-clone yung sarili nyo, wag na muna. Kasi mahal siya. $1,500 per month ang babayaran nyo. Para lang i-clone yung mga boses nyo. So better yet, gamitin nyo na muna yan. Paglaruan nyo, wag nyo lang, yung mga words lang ninyo, dapat ayusin ninyo. Nagagamit nyo na ba? Sinong mga nag-subscribe na? Libre lang naman yan. Okay? So, with that, I thank you. At kung meron kayong tanong, magtanong na kayo kasi ngayon na ako pupunta dito. Alright, thank you. God bless everyone. Sana nag-enjoy kayo. Sige, go. May tanong, magtanong-tanong. Tanongin nyo na lang, Q&A. Ayan, thank you so much, Mr. Pocholo Gonzales, for sharing your knowledge and insights about the use of AI in voice acting. At Yes. Martin, kitang-kita natin sa ating classmates kanina na a lot of them are very interested sa pagdadog. Kitang-kita lang natin kanina nagkikiyawan sila, di ba? Sobrang energetic natin mga classmates nagkasama ni Sir Pocholo. And alam natin na habang nagkasama natin nag-elect si Sir Pocholo, may pumapasok ng mga questions sa utak nila na gusto nang masagot mamaya. Now, let's go with classmate Davey. Kung ano nga ba yung questions ng ating classmates sa audience. Thank you so much, classmate Martin and classmate Ronelli. And also, thank you to Mr. Pocholo Gonzales for empowering us with your words about AI and voice. But before we move further, I'd like to share my insight about the topic, sir. To me, the topic is really interesting. To see the artistry in the field of topic. Okay, nag-enjoy ka ba? A walkthrough of Anong masasabi mo? voices one by one person. So once again, thank you so much, Mr. Pocholo Gonzales, for that wonderful talk. And now, I am giving the spotlight to Nakita our nila yung behind the audience. scene. So please, Diba? raise your hand if you'd like to ask any questions. So please state your Okay ba yung name forma ko? and ask. Naka 11 Labs ako. Laksan mo yung boses mo. My name is AJ po. Ask lang po, gusto namin i-ask if, di ba po yung voice niyo po, ginagamit na po siya sa AI, hindi po ba kayo kinakabahan pag nagamit po siya ito ba, tapos bigla po kayo mabigyan ng, mabigyan ng kaso. Walang kaso yun. Para lang ding mga picture ng ibang taong ginamit mo. Kung hindi mo naman personal na ginawa, walang problema. Kasi para ding kapangyarihan at pera. Depende kung sinong gumagamit, kung gagamitin sa mabuti o masama. So it always depends on the person behind the technology. Parang baril lang din yan. Di ba? Hindi naman ako nagpaputok. Ako lang yung nag-create ng baril. Nagets nyo? So it's not me. It's just a sound that's familiar and the same as my voice. But it's not me. Kahit ano naman pwede mo nang i-clone ngayon, lalo na ngayon, mas maganda na yung picture mo nga pwede nang i-clone, hindi mo pa alam eh. Di ba? Anything na nasa internet, pwedeng i-clone yan. Walang problema sa akin. Ang may problema, yung mga taong ayaw mag-adapt at gamitin yung boses nila. At the end of the day, kumikita naman ako dun eh. Di ba? So, problema na nila yon. Sabi ko nga siya, may propaganda pa ako narinig eh. Naninira ng politiko, boses ko ginamit. Anong gagawin ko doon? Sabi ko nga, di ba? Kasuhan nila, yung gumawa, hindi ako. Para ka na lang naman nagnakaw ng isang video na ginamit mo. Sabihin, nandun yung mukha mo sa video na yan. Kasalanan mo yon? Hindi. Di ba? Bottom line, sino yung gumawa sa likod? It's just a tool. Diba? Hindi naman kinasuhan yung gumawa ng baril at ng bala.
Sino yung nagpaputok at sino yung bumaril at nakapatay? Yun yung kakasuhan, di ba? So walang problema. Kung pag-uusapan natin yung ethical use, pag sinabi mong ethical use, sino ba yung nag-use? Yung user, yung may ethics dapat. Hindi yung... Ako, personally, I let my voice para magamit ng mga ibang tao kasi ang papangit ng AI voice na Tagalog. Yun lang yun. Para naman, I put the Filipino language and Filipino voices na mataas ang standard kasi ako yung nagboses bilang voice master. 99.9% ng mga voice talent sa Pilipinas hates AI because they know AI is far better than any one of them. Tandaan niyo yan. May isang voice talent na napakaingay at matabil yung dila na galit sa AI pero siya naman ang sama din ng bunganga. Nagets nyo? Kilala nyo yun. Pasikat masyado sa TikTok pero wala na akong pakialam sa kanila. I don't even care because I don't know them. Because I have my own word. I mean, word. Di ba? May sarili akong mundo. So, yun lang. So, bottom line, lahat naman ang future naman AI, wala kang magagawa. So, either you adapt or you die. Alright? Okay, thank you. Thank you so much, Mr. Portola. And now for the next question. Kilala niyo sinabi ko, yung income magnaye, napaka-epal. Good morning. Good afternoon, Sa maugali. Mr. Portola. I am Jody Dantes from BACOM. I would like to ask a question regarding more on how do you cope with the threats of aspiring voice actors losing opportunities? Or are there any possible Actually, ethical... they're not losing opportunities. They can make more opportunities kasi nade-democratize na siya. Tandaan mo, ang voice acting industry ay manipulated and controlled by certain people lang. But right now, because of technology and AI, nagkaroon ng opportunity ang kahit sino. Nagets mo? It democratized everything. So, hindi totoo na mawawalan sila ng opportunity. Nasa sa kanila yon. Kasi hindi na nila kailangan ng isang tao kapangyarihan para lang ma-engage o magkaroon sila ng opportunity sa isang project. Kasi at the end of the day, ikaw naman yung gagawa ng project. Hindi mo kailangan ng recording studio na magsasarado na. But may music. Nagets mo ba, Iha? Tandaan mo, ang industriya namin ay isa sa pinakamasamang industriya. Madadamot ang mga dabber at mga voice talent at mga recording studio. Mark my word. That's why they hated me for opening opportunities to the people like you. Because I'm the only one who opened a school and give opportunities sa mga taong katulad ninyo na gustong pumasok sa industriya ng voice acting and broadcasting. Ako lang. At pinapalakpakan yun. Isa sa mga marami akong tinulungan taga Adamson. Hindi ko na lang babanggitin, pero sikat na sila ngayon. Kung hindi ko sila binigyan ng chance, hindi sila makakapasok sa broadcast industry. Okay? So yung threat, depende yan kung paano i-accept ang change. It's just like I'm giving you a laptop, pero pinili mo pa rin ang typewriter kasi dyan ka sanay. Naintindihan nyo ba? This is an opportunity for you to learn more and upgrade yourself. Alright? Okay ba? Yes. So thank you so much for that question. But sadly, we are down to the last question. So please, state your name. Hello, my name is Milka Sigaigas. And first and foremost, actually, I idolize you. And I'm an inspiration. Talaga po. Thank you po. Maraming salamat po naman. Uy, gusto kong maging voice talent ka rin. Of course. Gusto ko rin po yun. Pinapangarap ko po yun. Sige, mula ngayon, scholar na kita. Pero ito po yung question ko po. And actually, medyo na babahala din po ako at the same time kasi syempre inspiring voice actor po ako someday. Oh. Yung mismong security when it comes to voice talents, kasi sabi daw yung kadalasan may mga illegal access na nagagamit boses nila dahil sa AI. Paano niyo po na secure po na safe yung Okay. voice talents? Ikaw ba secured ka? Well, Hindi. Kahit sa pagmamahal, walang security.
Oo. Ang point ko lang, again, depende yan sa'yo. Like yung mga voice talent kasi, ang problema sa kanila, wala silang ibang trabaho kundi mag-voice acting lang. So talaga mamumulubi sila kung wala silang project. Unlike me, I have my own company, I have a consultancy, I am a motivational speaker, I've been doing a lot of things. I have 5 companies. So, yun yung problema. When money becomes your motivation in what you're doing, you will going to lose it and you're going to fail. Don't make money as your motivation if you are going to get in this kind of artistry. Again, there is no voice acting industry. Walang industriya ng voice acting, but there is an artistry. If you focus on the art form, kahit hindi ka bayaran, gagawin mo because that's an expression of yourself. And when you become good at what you're doing, you will become, di ba, one of the most sought after, just like me. I became a millionaire at age 21 because of my voice. But I didn't put myself there forever. Because I know, hindi naman to panghabang buhay at hindi ito ang gusto ko sa future. Ang gusto ko, i-share yung talento at galing ko sa ibang kabataan nung ako'y bata pa para mas marami ring makinabang at matuto sa prinsipyo at sa artistry na meron ako. Na hindi ginawa ng kahit sinong voice talent sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung kailan nagkaroon na ng AI, saka lang sila na biglang nagsulputan. Nakakatawang isipin na para sila nagtuturong mag-typing na dapat ang tinuturo na nila coding sa Python at pag-create ng mga artificial intelligence instead of just learning how to type in a typewriter. Nagets nyo? Because these people, they gatekeep the knowledge during the time na nandun sila sa taas dahil takot silang mas magalingan ng mga bata at mas mga taong nangangarap kaysa sa kanila. Ngayon lang nagsulputan yung mga voice acting workshop at ang sasama pa ng mga title. May pera sa boses. Hello? Matagal na po. Marami nang yumaman dyan. Pero mas may pera sa AI. Naintindihan nyo ba yung point ko? Ibig sabihin, itong mga tao nag-workshop ngayon, money-driven lang yan. Ito yung mga, ba't ngayon ka lang nagturo? 30 years ko nang ginagawa, ngayon ka lang lumabas. Sana noon ka pa nag-compete sa akin. At kahit i-google nyo, ako lang nakikita. Bakit? Wala kayong history, wala kayong foundation, at wala kayong prinsipyo kung hindi kumita lang. Naintindihan nyo ba? Ang dami nagsulputang voice acting workshop ngayon na nakakatawa. Ginaya pa yung pangalan ng aking school. I mean, ng libro ko, gusto kong maging dabber. Sabi ko, gusto mong maging dammer? Huwag yan ang pangarapin mo. Pangarapin mo mas higit sa kung anong pangarap mo at gamitin mo ang boses mo para mag-improve pa yung sarili mo at para makatulong sa iba. At dahil yan ang intention mo, dun ka magkakaroon ng value at dun ka babayaran ng mas malaki. Di ba? Kung anong kaya mong ibigay ng libre, dun ka maaaring kumita ng malaki. Sabihin ko lang ang totoo per hour kong talk, mag-corporate, 100,000 per hour. Pero dito, halos libre ko na lang ibigay dahil mahal ko kayo at naniniwala ako, yung sasabihin ko, titimo sa inyong puso at isipan para matulungan ko kayo paano mag-isip at paano magbago at paano mag-desisyon sa kinabukasan nyo bilang isang mass communication student. Dahil I was once like you. Real talk ko lang, mga kapatid. Thank you po. Ayan, thank you so much to classmate Davey and to our classmates for sharing asking your questions to Mr. Gonzales. Now, gusto ko yung sinabi ni Mr. Gonzales na hindi dapat natin ginagawang motivation yung money. What we should make as a motivation is yung artistry natin. Ngayon, na-mention niyo po kanina na it is hard, sinabi niyo nga po na mahirap kasi walang industriya ng voice acting. So sa mga classmates natin na gustong mag-dub or mag-get into this field, ano po yung encouraging message nyo para sa kanila? Panoorin nyo lahat ng videos ko. Okay, ito here's the deal. Kung sino man yung talagang may puso't, kumbaga, motivation or intention to become a voice artist, not a voice talent. Tandaan nyo, magkaiba ang voice artist sa voice talent. Ang voice talent, they do voice over work for money. For money and for money. But a voice artist do voice over work for passion, for the art, for the craft.
And then money comes in. Hindi naman natin inaalis ang pera dahil kailangan ng lahat yan. Bakit ako hanggang ngayon nakatayo sa kung saan ako? Dahil never kong naging motivation ang pera kahit kailan. Naintindihan nyo? Pero hindi ko rin ipinagmamalaki na nagkaroon ako ng pera dahil sa ginagawa ko. Dahil ayokong makita nyo yung pera lang. Ang gusto ko makita nyo yung sarili nyo na ginagawa nyo yung pangarap ninyo. Hindi dahil gusto nyo lang kumita o yumaman o sumikat. Okay? Kasi naniniwala ako sa inyo, ay importante, mas maniwala ka sa sarili mo na kaya mo yan. Dahil kung ikikwento ko lang sa inyo yung mga pagsubok na dinarans ko, lalong-lalo na, hanggang ngayon, I am the most hated voice talent in the Philippines. Because I'm also the one who created change. Because if you create change, you create enemies. Tama? So, huwag kayong magtaka kung marami na inggit sa'yo. Ibig sabihin, marami kang nagagawang mabuti. Sa buhay natin, gawin mo lang ang tama, gawin mo lang yung maganda at mabuti, hayaan mo silang manatiling masama. Let them become who they are, but you become the great version of yourself. Alright? What an ending statement for Mr. Pocholo Gonzalez. Once again, Mr. Pocholo Gonzalez. Thank you. And now, once again, may I call on Mr. Jex Inocala to present the Certificate of Appreciation. Okay. This Certificate of Appreciation is presented to Mr. Pocholo Gonzalez for sharing his invaluable time and expertise as a speaker at the Adamson Okay ba? Media Summit. Ganda ba yung boses ko? Bumbuo? Talaga? Hindi. Yan talaga boses ko. Inadaya ko lang. Hindi ba ako nag-iba-iba ng boses eh. Dami kong kaya. Ayan, thank you. O, kalain mo. Alright. Once again, a round of applause for Mr. Pocholo Gonzalez. Okay, and again, join mo kayo sa ating talk, mga classmates.